Hiniling ni Senator Amy Marcos na ipagpaliban ang muling pagtaas sa Huwebes ng presyo ng mga produktong petrolyo sa katwiran na nagkasundo na ng tigil putukan ang Israel at Iran. Sinabi naman ni Marcos na dapat intindihin ang mga magiging epekto ng mataas na presyo ng mga produkto ng langis. Binanggit niya ang posibleng pagtaas din ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Minamadali na ng gobyerno ang pagbibigay ng fuel subsidy sa sektor ng agrikultura at pampublikong transportasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunga naman ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sinabi ni Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, may ugnayan na ang mga kinaukulang ahensya para sa pagkasa ng naturang programa. Ang mga driver ng pampublikong sasakyan ay bibigyan ng fuel allowance, gayon din ang mga magsasaka na ayon sa ilang mga ekonomista ay mali dahil hindi lang sila ang apektado ng oil price hike. Lahat ng mga Pinoy ay maghihirap dahil sa domino effect ng oil price increase. Sana mag-isip ng mabuti ang pamahalaan ayon pa sa kanila. Bumaba na ang presyo ng petroleum products sa world market. Ito ang sinabi ni Energy OIC Secretary Sharon Garin. Anya, ang dahan-dahang pagupa ng gyera ng Israel at Iran ay naging daan upang bumaba ang presyo ng langis na ngayon ay nasa $69 per barrel na lang mula sa may $100 per barrel noong nakalaang linggo. Umaasa naman ang economic managers na magpapatuloy sana ang pagbaba sa presyo ng langis. Nawalan na ng tahanan at tirahan ang mahigit sa 100 mga Pilipino sa Israel dahil sa missile strike ng Iran. Iniulat ito ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. Nasa 127 na mga Pilipino ang naapektuhan. 118 ang nailipat sa pansamantalang tirahan habang 9 ang kasalukuyang pinoproseso para sa resettlement. Ayon sa Philippine Embassy, merong 26 na overseas Filipino workers o OFWs na voluntaryong umuwi at 50 pa ang nakatakdang i-repatriate. Handa ang COMELEC sakaling ipag-utos ng Korte Suprema na gawin ang manual recount ng mga boto para sa senador noong nakalipas na eleksyon. Kasunod dito ng petisyon ng isang partidong politikal sa kataas-taasang hukuman. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na naghihintay lang sila kung kailan maglalabas ng kautusan ang Korte.